fish curry. So, meron tayo dito. Ayan. Isang ulo to, hinati. Kaya dalawa. So, ganyan lang siya. Hindi matatagtari. Hindi nahihiwain. So, ito yung paste ng fish curry. So, naka-ready-made na siya. So, yung ingredients niya is ito yung gulay niya, okra. Tapos, tsaka kamatis. So, yan ang magiging gulay niya, guys. Yan ang fish curry ng Singapore. So, ito yung klase ng fish curry na gusto ni Lola. So, ito yung dinner nila mamaya ng anak niya. Yan. So, pakukuluan muna natin ito. Yung kulong-kulo. Tapos, ilalagay natin itong isda. Ayan. So, guys. Yan. Kulong-kulo na yung ating curry sauce. So, lagay na natin yung isda. So, ito na guys. Lagay natin yung isda. Ang laki actually. So, iwan ko kung magkasya itong sauce niya. So, mamaya dadagdagan ko na lang. Kasi maliit lang talaga yung sauce. Kasi yung equivalent ng isang sachet ay nasa 600 grams. 1 kilo yan. So, kulang talaga yung sauce. So, dadagdagan ko na siya ng tubig. Ayan. So, anyway, kasi dalawa lang naman silang kakain dyan. Dadagdagan natin siya ng tubig. So, actually, yung tubig niya guys is nasa 800 ml na siya. Kasi baka mamaya umiba yung lasa niya ba. Ayan. So, anyway, naluluto din naman siya siguro. Kasi first time ko naluluto nito ang ano yan. Yung recipe niya. So, ayan. Hintayin na lang natin kumulo. Hanggang sa maluto itong ating fish curry. So, ayan. So, isi-simmer natin siya ng low heat lang siya. Kasi, kailangan din siya pwede mabigla. So, dandahan lang. So, yeah. Pag nag-boil na siya mamaya, guys, lagay natin yung coconut milk. So, the amount of the coconut milk is 120 grams. So, tama-tama siya kasi yung 120 ml yung gagawin mo siyang dalawang. So, pag kulang yung tubig natin mamaya, meron tayong coconut. So, ayan, yung coconut milk natin, guys. Ayan siya. So, dalawang carton yung dalawang carton yung nilagay natin coconut milk. So, ibubad na natin siya. So, ayan. Pag na-boiled na siya, na-boiled, yun, lagyan na natin yung coconut. So,
din ang bahagal itong isda. Kasi, so yun guys, hininaan na natin yung apoy, yung fire natin, low heat na po siya. Lagyan natin siya ng coconut milk. Ayan. So, since 100 kilo yan, para sumipsip yung ano niya. So, ayan. Busin na natin. Ayan. So, according sa ating recipe, sa instruction. So, we just follow the instruction. Okay. Ayan. So, just let it simmer until the fish is cooked. Ayan. So, isi-simmer natin siya until yung fish natin na luto. So, dito yung actually masarap siya guys. Tapos, yung aroma niya masarap. Nagutom tuloy ako. So, anyway, ayan guys. Isi-simmer na lang natin yung oops. Ayan, malapit na siya maluto.